Kaugnay na iniurong na barangay at sangguniang kabataan elections, makapanayam natin si Comelec Chairman George Erwin Garcia. Magandang umaga po, Chairman. Magandang umaga po, Igan. Sa mga kababayan natin, magandang umaga po sa inyong lahat. Anong epekto sa Comelec nitong pagpapaliban nga ng barangay at sangguniang kabataan election at November 2026 na ito matutuloy? Magandang development po ito sa amin sapagkat kahit paano maliwanag na po na hindi matutuloy ang ating halalan sa December 1. Subalit, Igan, hindi po kami tumitigil sa ating pong paghahanda. In fact, sa katunayan, kahapon po ng hapon tayo nakipaglagdaan sa National Printing Office sa pag-iimprenta ng ating balota para sa barangay and SK elections. Alam po natin na kahit ito po'y nalagdaanan ng ating Pangulo, ang batas po ay magiging epektibo lamang kapag ito ay na-publish sa newspapers of general circulation o kaya sa official gazette. At pagkatapos Igan, wala po makakapigil sa sino man ang gustong pumunta sa Korte Suprema upang questionin ang legalidad nito. So tayo po, hanggat walang aksyon ang ating Supreme Court at para naman hindi ma-preempt ang ating Supreme Court sa kanilang pwedeng magawa, ay tuloy-tuloy po ang amin pa rin pong paghahanda. Bakit po ba lagi na lang napopostpone ng barangay election, Chairman? Ito pong huling postponement nito ay may kakaiba kumpara noong huling postponement na kung saan nagresulta sa halalan noong October 2023. Ito po, Igan, ang dahilan po ng postponement ay dahil sa pag-fix ng termino ng barangay and SK officials na sa halip na 3 taon ay magiging 4 na taon na ang isang termino nila at ang sinasabi ng batas na ito ay subject to one election. Ibig sabihin 4 na taon ang pwedeng maipanungkulan ng isang barangay official. Samantalang ang SK 4 na taon, subalit no more re-election. So, yun daw pong pagkaka-reset ng eleksyon ay bilang consequence o epekto lamang ng fix ng term ng barangay at SK official. Oo. So tuloy pa rin po yung voter registration natin? Kung sakali po hindi na talaga matutuloy ang eleksyon sa December 1, kami po, Igan, ay magre-resume sa October na ito ng taon ng 2025 hanggang next year ng July ng ating pong registration, bagamat tayo nakapagparehistro ng 2.8 million na botante sa 10 araw na first time sa ating pong kasaysayan. Sabi niyo po dati na kapag naurong ang eleksyon, isusulong nyo gawing automated na rin ang barangay at SK? At least po, Igan, may panahon pa mula ngayon hanggang sa susunod na eleksyon ng November. Sana po ay ma-consider ng ating pong Kongreso. Automated na po. Mas mabilis, mas wala pong violence. At kahit paano po, mas ang integridad at katanggap-tanggap sa ating mga kababayan. Sana nga po makonsider na dahil po yung manual po, Igan, napakahabang panahon, yung mga teachers natin ay masyado po napapagod and therefore para po saan ka nakakita, automated tayo ng national local, pagdating mo sa barangay, parang backward, bigla kang magmamanual. At dahil sa postponement, Chairman, tuloy ba ang paninilbihan ng mga kasalukuyang opisyal? Paano kung mag-overreach na yung mga sangguniang kabataan? Yes po, Igan, tuloy-tuloy po sila hanggang magkaroon ng bagong papalit sa kanila after ng election ng November 2026. Yun po ang consequence. Yung mga mag-overage na SK, beyond 24 years old, ay patuloy pong manunungkulan bilang opisyal ng sangguniang kabataan hanggang may mahalal na kahalinhin o kapalit po nila. Chairman, habol ko lang po ito sa Omnibus Election Code. Bawal ba tumanggap ng political contribution sa kontraktor ang mga tumatakbo sa eleksyon? Yan po ay nakalagay sa Section 95 letter T ng Omnibus Election Code. Mas maganda pong sabihin na sila ay bawal mag-contribute sa isang kandidato, yung pong mga contractors ng pamahalaan at kahit na anong political subdivision o kung sino man yung merong kontrata sa pamahalaan, lalo na po kung ito ay public work. Anong parusa dito, Chairman? Election offense po ito na may 1 hanggang 6 na taon na pagkakakulong at maaari din pong maging dahilan ng pagkakakansela po ng mga lisensya o permit ng ating pong mga kumpanya na ito. E paano po yung na-elect na opisyal? Hindi ko po muna sasagutin, Igan, dahil alam ko, maaari may mag-question at mag-file ngayon sa COMELEC dahil sa mga development na ito. Okay. Maraming salamat, Chairman George Garcia ng COMELEC. Ingat po kayo, Chairman. Maraming salamat po, Igan. Mabuhay po. Salamat. Igan, mauna ka sa mga balita, mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang ulat sa ating bansa.